Ang Commonwealth Games opening ceremony na ba ang pasimula ng pagpapakilala sa Antikristo? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Ngayong taong 2022, nagbukas ang Commonwealth Games sa isang kontrobersyal na opening ceremony. Ano nga ba ang Commonwealth Games? Ang Commonwealth Games na madalas ding tinatawag na friendly game ay isang sport event na ginagawa tuwing 4 na taon. So kung nagkaroon ngayong taong 2022 ng Commonwealth Games, ang susunod na Commonwealth Games ay sa taong 2026. Ang mga naglalaro o kasama sa sports na ito ay yung mga nasa Commonwealth of Nations. Meron 56 na member states na kasama sa Commonwealth of Nations. Ang kadalasang kasama sa laro na ito ay yung mga dating teritoryo ng British Empire. Ang kauna-unahang Commonwealth Games ay naganap noong 1930. Ngayong taong 2022, naganap ang Commonwealth Games sa Alexander Stadium doon sa Birmingham sa England. Ngayon mga kapatid, maraming mga nakapansin na merong kakaiba or something dito sa opening ceremony ng Commonwealth Games ngayong taong 2022. Marami namang mga performance na ginawa doon sa opening ceremony. Pero may ilan doon na medyo kakaiba sa kanilang performance. Tulad na lamang nung paglabas ng isang malaking toro. Kitang-kita ang itsura ng toro na talagang galit na galit ang kanyang itsura. Na halos umusok na yung kanyang ilong sa galit. Ngayon makikita natin na may mga nakapaligid na mga sumasayaw sa kanya na mga tao na parang siya ay sinasamba. Mapapansin nyo rin na meron ding simbolo na ginagawa yung mga tao na nakalagay yung dalawa nilang daliri doon sa kanilang ulo. Sinasabi ng marami na yan daw ay sign ng demonyo. Kitang-kita naman daw sa kanilang performance na talagang merong sa demonyo yung kanilang ginagawa at merong mga hidden message yung kanilang mga performance. Makikita rin natin na yung mga taong nakapaligid sa toro na ito ay parang mga yumuyuko at mga nakaluhod sa kanyang harapan. Na parang sinasamba talaga siya ng mga tao. Ngayon itong toro na ito, inuugnay ito ng maraming tao doon sa pinakauna at doon sa pinakalumang sinasamba ng mga Israelita noon. Alam naman natin nung panahon na bumaba si Moses mula doon sa Mount Sinai, nadatan niya yung mga Israelita na sumasamba sa isang Diyos-Diyosan o isa tinatawag natin na golden calf. Nakuha nila yung pagsamba na yon noong time na sila ay nasa Egypt pa. Ang tawag nila dito ay Apis. Ito ang sinasamba ng ancient Egypt noong una pa lang. Ang mga Canaanites din ay sumamba sa isang toro bilang paglalarawan ng Diyos ng fertility na si Baal. Nagtayo din si Jeroboam ng 2 gintong toro sa hilagang kaharian ng Israel. So noong una pa lang makikita natin na talaga meron ng sinasamba yung mga tao noon, lalo na yung mga Israelita na toro. Ito ay sinasabi sa 2 Kings chapter 17 verse 16. Nilabag nilang lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng 2 guyang metal. Iginawa rin nila ng rebulto ang Diyos-Diyosang si Asherah. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. Ngayon mga kapatid, wala naman nagsasabi or nagkiklaim na yung lumabas na toro doon sa opening ceremony ay walang iba kundi si Baal. Pero mga kapatid, ang pinakapunto natin dito, hindi man si Baal yung pinapakita doon, pero pinapakita doon yung pagsamba nila doon sa Diyos-Diyosan. Kitang-kita naman sa mga ginagawa nila. Kahit saan mo siyang tignan, sa performance nila makikita mo talaga na makikita doon yung pagsamba nila. So mga kapatid, dyan makikita natin na binabalik ng mga tao yung pagsamba doon sa mga hayop, lalo na nga sa toro. Tulad ng mga ginagawa noon ng mga Israelita, yung pagsamba nila kay Baal o kaya man doon sa golden calf. So dito makikita natin mga kapatid, bagamat hindi nila directly sinabi na yun ay pagsamba, pero lantaran nilang pinapakita base doon sa kanilang performance yung pagsamba doon sa toro. Ngayon mga kapatid, marami rin nakapansin na doon sa opening ceremony ni hindi daw nabanggit yung Diyos o kaya man yung Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, yung lugar na yon, yung Birmingham, talagang lugar yun ng mga Kristiyano. Daang-daang taon na talagang malakas yung Kristyanismo doon sa lugar na yon. Kasi mga kapatid, di ba, kung Christian country talaga yan, dapat sa opening ceremony pwedeng meron diyang prayer o kaya man mga bagay na related doon sa Diyos o kaya man sa Bible. Pero mga kapatid, wala silang nakita. Kabaliktaran ng nakita nila. Pagsamba doon sa toro. Yung kabuuan ng opening ceremony na yun, kung makikita nyo, yung performance nila halos talagang labas sa kalooban ng Diyos. At pagpapakita ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So para sa ilan, lalo na nga sa mga Kristiyano, hindi maganda yung opening ceremony na ginawa nila ngayong taon. Ngayon mga kapatid, may ilang mga nakapansin din na doon sa toro meron nakasakay na isang babae. Na nire-relate nila yung babae na ito doon sa Revelation chapter 17 verse 4. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. So napansin ng mga tao na nakasakay ditong babae sa toro ay nakasuot na ube. So dito sinasabi nila na maaaring nare-represent nitong babae na ito yung babaeng tinutukoy doon sa Revelation. Bukod dyan, yung babaeng nakasakay sa toro, yan ay sumisimbolo doon sa Europe. Kaya ngayon isang coin doon sa Europe, makikita natin na meron dong babaeng nakasakay sa toro.
At iba pang simbolismo sa Europe na yung babae nga nakasakay sa toro. Ngayon mga kapatid, dahil nga sa simbolismo na yan, na yung babae nakasakay sa toro, sinasabi nila na doon sa Europe magmumula yung Antikristo. At yung opening na yan, sinasabi nila na maaaring yan yung pasimula o yung pagpapakita na malapit nang lumabas yung Antikristo. Dahil lantaran na nga yung pagpapakita nila na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon mga kapatid, sinasabi rin ng ilan na yung toro na ito, sumisimbolo ito doon sa one world religion. Pakinggan natin yung ilang mga sinabi ng commentator. Again, it is Stella and the Dreamers and the power of the shards that can help the bull, bringing about reconciliation and creating a new harmony, a new place for everyone. A message of hope. And the raging bull has a fresh start, becoming that symbol of light and of love. Ngayon mga kapatid, kung mapapansin nyo, familiar yung salita na yan doon sa one world religion na darating. May mga ganyang klaseng salita na rin na nabanggit yung Pope at yung iba pang mga religious leader sa panahon natin ngayon. Na yun nga na iniuugnay doon sa one world religion na darating. So yung mga tao na yun nakapaligid sa toro na sumasayaw at parang sumasamba, yun daw yung pagpapakita na merong lalabas na sasambahin na lang yung mga tao na iisa na lang. At yun nga kapag nangyari na yung one world religion sa pangunguna ng Antikristo. So mga kapatid, sinasabi nila yung paglabas ng toro na yun yung pagpapakita ng paglabas na rin ng Antikristo sa panahon natin ngayon. Nasasambahin siya ng maraming tao, na maraming mga tao ang susunod sa kanya, na maraming tao ang maniniwala sa kanya. Ngayon mga kapatid, bukod dyan sa malaking toro na yan na talagang napansin ng maraming tao, kapansin-pansin din dito yung isang konsepto na ginawa nila doon nga sa performance nila sa opening ceremony. At yun yung isang parang tore ng Babel na hindi natuloy sa pagpapatayo. So dito makikita natin na yung tore sa una talagang siya ay nag-aapoy. So dito pinapakita na yung tore, ito yung source ng apoy at kagalingan. Meron ding mga tao na lumapit dito at pinaligiran. Makikita natin dito na parang meron silang ritual na ginagawa. May mga hawak din sila na parang mga ilaw. Sinasabi nila na yung ilaw na yon, yun daw yung ilaw ni Lucifer. Ngayon mga kapatid, dun sa apoy na nandun sa tore, may mga nakapansin din na parang merong lumitaw doon. So ito yung nakita nila. So sinasabi nila na yun daw ay maaaring si Lucifer o maaaring yun ay si Satanas na nagpakita saglit doon sa tore na yon. Ngayon tinaas na ng mga tao yung ilaw na wala na yung apoy. Ngayon pinapakita rito symbolically na ibabalik ng mga tao yung pagpapatayo doon sa tore ng Babel. Alam naman natin na yung tore ng Babel, ito yung simbolo ng hindi pagsunod doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga noong unang panahon, nagkawatak-watak yung mga tao at nagkaiba-iba yung mga lengguwahe. Kasi nga gusto nila maging isa na lang. Gusto nila magkasama-sama na lang. So ito ay nangyari noong Old Testament pa lang. Sabi nga sa Genesis chapter 11 verse 4, ang sabi nila, "Halika kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Nakita naman natin na yung mga tao gusto nila magkaisa. Gusto nila magkaroon na lang ng isang lungsod at magkasama-sama sila. Ngayon mga kapatid, sa panahon din natin ngayon, gugustuhin na rin yan ng mga tao. Hindi man lungsod o tore ng Babel yung itatayo sa panahon natin ngayon, pero ang gugustuhin ng mga tao magkaroon na lamang ng one world government. Ngayon mga kapatid, ano bang masasabi natin dito sa opening ceremony ng Commonwealth Games ngayong taon? Sa totoo lang mga kapatid, nung napanood ko itong opening ceremony na ito, talagang nakakakilabot siya. At di ko maiwasang mapatanong bakit nila ginawa yung ganyang klaseng performance. Bagamat may mga explanation naman yung iba patungkol din sa performance na yan. Pero makikita natin mga kapatid, iba yung dating, lalo na sa ating mga Kristiyano. So yun nga yung ilan, nire-relate nila ito doon sa Antikristo, sa one world government, o kaya man sa one world religion na darating. Pero mga kapatid, hindi talaga natin alam kung ano yung gusto nilang iparating o simbolo doon sa pinakita nilang performance na yon. Ngayon, ang masasabi ko lang mga kapatid, base doon sa napanood ko, medyo demonic yung dating niya. Malayo siya sa kalooban ng Diyos. Yun nga, base sa mga nakikita nating mga simbolismo, pwede talaga natin siyang ma-relate doon sa mga gawa ni Satanas. Kasi may mga opening ceremony naman na hindi ganyang katindi, hindi ganyang kabigat yung pinapakita nilang performance. So kakaiba yung performance na ginawa nila ngayong taon na ito. At talaga meron silang gustong sabihin dyan at meron silang gustong iparating sa mga tao. Ngayon mga kapatid, kung nakikita natin na may mga lumalabas ng mga ganyan na nagpapakita na nga na maaaring mga simbolo o kaya man yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na talagang lantaran na yan, ganyan yung gagawin ng mga tao pagdating ng panahon. Kapag lumabas na yung Antikristo, talagang sasambahin nila itong tao na ito. At lantaran yan, maraming tao sa buong mundo ang sasamba sa Antikristo. Ito nga sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 4. Sinamba ng lahat ng mga tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, "Sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya?"
Yung opening ceremony na yan na ginanap ngayong taon na ito, pagpapakita yan sa atin ng Diyos na talagang malapit nang lumabas yung Antikristo. So warning yan para sa atin na talagang lantara na. Kitang-kita na ng mga tao, nagpapakita na sila. Bagamat hindi pa totally lumalabas yung Antikristo, pero yung mga simbolismo na yan, yung mga ginagawa ng mga tao na yan, hindi lang naman dyan sa lugar na yan, kundi sa buong mundo. Pagpapakita yan na talagang malapit na magsimula yung tribulation. Muli mga kapatid, hindi ako magsasawa na paalalahanan kayo na maghanda tayo palagi. Dahil sa mga na-encounter natin na yan, pagpapakita yan na talagang malapit na dumating yung ating Panginoong Jesucristo. So ihanda na natin yung ating mga sarili. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.